Good morning po. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos. The Book of James, Aklat po ng Santiago, chapter 5, verse 16. Kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. The prayer of a righteous man. So, ano po ba ang kahalagahan ng panalangin ng isang taong matuwid? At alam niyo po dito po sa James chapter 5 verse 16 ay meron pong tatlong mahalagang tanong na sinasagot po ito pong verse na ito. So, unang-una po ay yung tanong na ang mga Kristiyano ba ay matuwid sa paningin ng Diyos? Opo, tayo po'y binilang na matuwid dahil po sa ginawa ng Panginoong Hesus dun po sa krus. Yung po sinasabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Pero dapat po yung atin din pong katuwiran ay nahahayag sa ating buhay. Nakikita sa ating mga kinikilos at ginagawa. Kasi sabi po sa 1 Peter chapter 3 verse 12, ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na katuon, sa kanilang panalangin siya'y nakikinig, ngunit sa mga masasama siya'y tumatalikod. So malinaw po na dapat po ang ating mga actions ay matuwid rin. Yan po'y palatandaan na tayo po'y namumuhay sa liwanag. Kaya yung atin pong panalangin ay tinutugon ng Panginoon. At sa Psalm 37 verse 3 na pag-aralan po natin ito, dun sa mga nagdaang pag-aaral po natin, sabi diyan, trust in the Lord and do good. Sa Tagalog po sabi, umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. So yung pagiging righteous po natin, tayo binilang na matuwid dahil kay Kristo Jesus. At the same time, dapat po makikita yung pagiging matuwid natin sa atin pong mga ginagawa. Ngayon, sinasagot din ng James chapter 5 verse 16 yung katanungan, bakit yung panalangin natin kadalasan ay hindi sinasagot ng Panginoon? Kasi malinaw po dyan, sabi, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. So posible po kasi na tayo po hindi namumuhay sa liwanag, meron tayong itinatagong kasalanan, kaya po yung panalangin natin ay nahahadlangan. Alam niyo po, sabi po sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Kaya paalala rin po ni James, na dapat po ay hayag yung ating buhay, transparent. Dapat i-confess natin yung ating mga kasalanan at ang Diyos naman tayo'y patatawarin. Kung nais natin na tayo po ay gumaling o mapalaya sa buhay na ito. Pangatlong katanungan na sinasagot po ng James chapter 5 verse 16, paano nangyayari yung revival? Malinaw po, sabi rito, so that you may be healed. Kasi para gumaling po tayo. Tandaan niyo po, ang revival pwedeng personal po yan, pwede po yung pangkalahatan at pwedeng maganap yan sa simbahan natin, sa ating bayan, kung ifo-fulfill natin yung requirement nito. Ano ba yung requirement nito? Sabi sa 2 Chronicles 7:14, babasahin ko po sa English, if my people who are called by my name, tayo po yun mga Kristiyano, will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land. So yung pala ang sikreto para magkaroon ng revival. Kailangan tayong mga Kristiyano po muna ang magsisi, tumalikod sa ating mga maling gawain, manalangin, at ang Diyos po kikilos sa ating buhay at maging sa ating bayan. Kaya tandaan niyo po, sa buhay na ito, tayo po'y binilang na matuwid kay Kristo Jesus, pero at the same time, dapat po maging matuwid din tayo sa ating mga ikinikilos at ginagawa.
Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga katotohanan ito. Naintindihan na namin na kami pala ay matuwid sa iyong paningin dahil sa ginawa ng aming Panginoong Hesus. Pero dapat ipamuhay namin ang katuwiran na yan. Pangalawa, Panginoon, naintindihan na rin namin kung bakit may mga hadlang sa aming mga panalangin. Maaring meron kaming mga unconfessed sins. Nawa lumapit kami sa iyo at magsisi. Kami po ay iyong patawarin at baguhin. Ganon din naman, Panginoon, naintindihan namin na ang sikreto pala sa revival ay kaming mga Kristiyano. Dapat manalangin, magsisi, tumalikod sa aming mga maling gawain. At higit sa lahat, Panginoon, mamuhay ng matuwid. At ang sagot mo, Panginoon, pagagalingin mo kami, maging ang aming bayan. Salamat, Panginoon. Magpadala ka po ng revival sa bayang Pilipinas. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.